Mas maigi ang umasa sa Diyos, umasa sa Panginoon, kaysa umasa sa tao. Mas maiging umasa, magtiwala sa ating mahal na Panginoon, kaysa magtiwala sa mga prinsipe, sa mga pangulo. Sabi rito, dagdag natin ito, Psalms 118, verse 89, at dito sa Revelation chapter 6, verse 15 up to 17, wala ring magagawa ang mga makapangyarihang taong yan, maging ang mga mayayaman na yan. Dito muna, basahin natin Psalms 118 verse 8 and 9 at Revelation 6, 15 up to 17. Dito po sa Awit chapter 118 verse 8 and 9, lalong mabuti ang mangalong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Lalong mabuti ang mangalong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Amen. Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga mapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtayo sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha, noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. At sino ang makatatayo? Amen. 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 Kaya sabi, mas mabuti ang magtiwala sa mahal na Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Mas maigi magtiwala sa Diyos kaysa magtiwala sa mga pangulo, mga prinsipe, at sa mga makapangyarihan, sapagkat balang araw pati sila hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Magtatago din sila. At isa pa sa maling pinaglalagakan ng tao ng pag-asa, yung pong pag-asa nila sa mga graven images, sa mga ribulto. Tingnan nyo, pag lumindol, mas una pang iniligtas ng mga tao, maminamahal yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Pag nagkasunog, ang unang ilalabas nila ng bahay yung kanilang mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Kasi yun ang pinaglalagakan nila ng pag-asa. Pagbalik nila sa tahanan nila, katulad na nangyari sa Tondo, nagkaroon ng sunog, nailigtas lahat ng ginang, yung kanyang mga puon, yung kanyang mga santo mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, nailabas niya lahat. Pero yung kanyang 12 apo, nasunog lahat. Namatay. Imbis na ang Diyos ang magliligtas sa atin, tayo ang nagliligtas sa Diyos na hindi naman makapagliligtas sa atin dahil pinaglagakan natin ang pag-asa. At sabi rito, darating ang araw, ang mga tao mananatiling bulag sa katotohanan. Sabi, kahit nagkaroon na ng mga salot, nagkaroon na ng mga kalamidad sa mundo, sabi ng Biblia, hindi pa rin sila nagsisi. Hindi pa rin sila mga minamahal tumalikod sa pagsamba sa mga ribulto, mga Diyos-Diyosan, na may mga kamay hindi nakakatangan, may mga mata hindi nakakita, may mga bibig na hindi nakakapagsalita. Sabi, hindi pa rin sila nagsipagsisi, sabi ng Revelation, verse 9 and 20. Basahin natin hanggang 21, kindly. Ito yung pulse, mga minamahal, hope. Ito yung umaasa tayo sa mga graven images. Dito po siya kalit ng Apokalipsis, Kabanatang 9, talatay 20 hanggang 21. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tansyo at bato at kahoy na hindi na nakakakita, ni nakakarinig man, ni nakakakalakad man. 21. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Amen. Amen. Sabi, mga minamahal, magkaroon ng mga salot, magkaroon ng mga epidemya, magkaroon ng mga kalamidad, hindi pa rin daw magsisi ang mga tao. Sa pagsamba sa mga demonyo, sa pagsamba sa mga graven images, sa mga kamay, sa mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao. Nasabi rito, mga minamahal, na may mga mata, hindi nakakakita. May mga tenga, hindi nakakarinig. May mga paa, hindi nakakalakad.
At hindi sila nagsipagsisi. Hindi sila nagsipagsisi sa kanilang pagpatay. Sabi rito, maminamahal sa verse 21. Ngunit at hindi pa rin sila nagsipagsisi sa kanilang pagpatay, kahit sa kanilang paggawa ng panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang mga pagnanakaw. Kasi sa pagsamba natin sa graven images, pwede yung nagsisimba ka at the same time magnanakaw ka. Minsan nandun pa nga mawawala yung pitaka mo sa simbahan eh. Sa pagsamba natin sa mga graven images, at the same time, lasenggo ka, pwede kang magsimba kahit lasenggo ka. Hindi sila nagsipagsisi. Kahit mapapakiapid ka, sumasamba ka sa mga graven images, at the same time, nakikiapid ka, pwede kang makiapid kahit sumasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, walang bawal. Kaya, maraming ayaw maglingkod sa tunay na Diyos. Iniisip nila, ang daming bawal, hindi ko kaya. Napakahigpit. So, sobra na yata kayo sa langit. Mga minamahal, hindi tayo susobra sa langit dahil lumagpas man tayo sa langit, bumagsak tayo, langit pa rin ang bagsak. Naninigurado lang tayo na tayo siguradong pupunta sa langit. Amen? Ayaw na mala, Panginoon, na ikaw ay nakikipagsapalaran. Ayaw niya, maminamahal, na sabi, gaya ka lang na sumusuntok sa hangin. Kailangan siguruhin mo, maging sigurista ka. Piliin mo, maminamahal, ang totoong pag-asa. Ang tunay na pag-asa, sabi ng Biblia, our real hope, our blessed hope. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Titus chapter 2 verse 13, looking for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. Tinuro na ng Biblia, maminamahal, kung sino yung ating maluwalhating pag-asa, kung sino ang ating real hope, ang ating tunay na pag-asa. Ayaw pa rin ng tao, maminamahal, ng tunay na pag-asa. Naglilingkod rin lang sa Diyos, hindi pa si Kristo ang pinaglingkuran. Ama lang ng Ama, hindi naman malaman kung sino yung Ama. Pag tinanong mo, sino si Kristo sa inyo? Nakapangalan sa simbahan nyo? Tao. Paano ka maigligtas ng tao? Meron bang taong kayang bumuhay ng mga patay? Meron bang tao na 2,000 years ago nabubuhay pa hanggang ngayon? Hindi namamatay? Meron bang taong, sabi ng Biblia, ang tao pag namatay, babalik sa alabok. Meron bang taong hindi bumalik sa alabok, umakit sa langit? Ang paniwala talaga nila, tao, tao, tao. Ilalaban nila ng patayan, tao si Kristo. Pero pag si Kristo ang hindi mo pinaglagakan ng pag-asa, nagkakamali ka. Sabi ng Biblia, mamamatay kang walang pag-asa. Sapagkat si Kristo ang tunay na pag-asa, our blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya yung mga taong yun, hindi kayamanan ng inaasahan. Ayaw din nila ng no hope. Ayaw din nila ng false hope. Ang tawag dun sa ganung umaasa sa Diyos, pero hindi si Kristo ang inaasahan, yan po, maminamahal, yung nag-aalatsamba. Kumbaga sa boxing, sumusuntok sa hangin. Nandito yung kalaban, dito sumusuntok. Parang iniiyakan nila yung patay na hindi naman doon nakaburol. Hindi naman doon nakalibing yung kanilang patay. Parang ganun. Nagbabaka sakali. Sinabi na ng banal na kasulatan, looking for the blessed hope. Yung sinisigaw ng ating mga kapatid na Islam, Allahu Akbar, God is great. Hindi nila alam, sabi ng Titus 2:13, si Kristo yung dakilang Diyos na sinisigaw nila. Allahu Akbar. God is great. Si Kristo ang tinutukoy na great God and Savior. Sabi rito, basahin po natin, Titus chapter 2 verse 13. Dito po sa Tito, chapter 2 verse 13, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa. Okay, sunod mamaya, Colossians 1:27.
Nahintaying mapalad na pag-asa ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po sa Colosas Kapitulo 1, talatang 27, mas sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. At ito'y si Kristo na pag-asa ninyo, pag-asa na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian. Amen. Amen. Ang pag-asa natin si Kristo. Amen. Kilala natin, alam natin kung sino ang ating dapat paglagakan ng pag-asa, ang ating maluwalhating pag-asa, the glorious hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Biro nyo, napaka-devoted nila, napaka-dedicated. Hiwalay ang babae sa lalaki. Walang kibuan pag nasasamba, talagang walang naglalakad. Pag nahuli ka, wala ka na, hindi ka na pwedeng pumasok. Ididikit mo na lang yung tenga mo dun sa pintuan para kahit pa paano marinig mo yung mga kaluskos. Pero walang kaligtasan. Kumbaga sa boxing, sumusuntok, nagaya ng sumusuntok sa hangin. Hindi alam kung sino ang Diyos. Paano ka maililigtas ng Diyos kung di mo alam kung sino ang Diyos? Sabi ng 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Pagigantihan ng malapang na ng mga taong hindi nagsikilala sa Kanya at hindi tumalima sa Ebanghelyo ni Kristo. Na sila'y, sabi, parurusahan sa pamagitan ng namumugnaw na apoy. 2 Thessalonians 1, 8, 9. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, maminamahal, ikaw na ang pinakamiserabling tao sa balat ng lupa. Sayang ang iyong dedicated. Sayang ang iyong dedication. Sayang ang iyong devotion. Sayang ang pagiging committed mo. Wala kang kaligtasan. Tawag ng Ama, Ama, iligtas mo kami, Ama. Paano ka maililigtas? Paano kung yung sabi ng Bible, mayroon pang isang ama, yung amang Diablo? Mayroon pang isang ama sa Bible, amang Diablo. Paano kung yun ang tumugon sa'yo? Sige, ililigtas kita, halika, daling kita sa impyerno. Yun ang tutugon sa'yo pag tawag ka lang ng tawag ng ama. Dalawa ang ama sa Bible. Si Kristo, Ephesians 5:20, si Kristo ang Diyos na ating ama. At John 8:44, si Satanas na ama ng mga sinungaling. Basahin natin. Dalawa lang yung ama. Kapag hindi si Kristo ang ama mo, yun na, si Satanas na ang ama mo. Basahin natin 2 talata. Kindly. Dito sa Efesyo, kabanatang 5, talatang 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos nating Ama. Dito sa John chapter 8, verse 44, 1:44, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Amen. Amen. Dalawa yung ama sa Bible, Ephesians 5:20, na lagi kayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon Kristo, sa Diyos na ating Ama. Si Kristo, Ama. Amen. Pag hindi si Kristo ang Diyos mo, hindi siya ang ama mo, yun yung pangalawang ama, yung John 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo. Nasa pansimula pa siya sinungaling. Nga, ayaw nilang pagbasahin ng Bible ang member, lalabas na yung katotohanan ng sinungaling sila. Lahat ng tinuturo nila mali. Kaya bawal magbasa ng Biblia. Pero dito, sabi ng 1 Thessalonians 5:27, basahin ng lahat ng mga mananampalataya ang salitang ito, ang salita ng Diyos. Inuutusan basahin.
Basahin ng lahat ng mga mananampalataya ang sulat na ito, ang salita ng Diyos. Sabi ng Isaiah 34 verse 16, na ito'y sasaliksikin mo, babasahin mo, upang malaman mo ang katotohanan, malaman mo ang buhay na walang hanggan, wala nang kinakailangan. Sabi, hindi na mangangailangan ito ng iba pang kasama. Hindi na kailangan ng pasugo, hindi na kailangan ng watchtower, hindi na kailangan ang Book of Mormons, sapat na ang Biblia, mga minamahal, para paniwalaan mo, para dalhin ka sa langit, sa buhay na walang hanggan. Amen! Everybody shall praise the Lord! Kaya tayong mga mananampalataya, mga minamahal, bakit ka nangihina? Bakit ka nang lulupaypay? Sabi ng Psalms 42, verse 5, bakit kayo nangihina? Bakit ka nang lulupaypay? Dahil ayaw mong umasa sa Diyos. Maraming mga mananampalataya, nakilala na nila ang tunay na Diyos, umaasa pa rin sa kanilang mga karunungan, umaasa pa rin sa kanilang magiging mga balang araw, magiging profesyon. Kalimutan nila ang paglilingkod sa Diyos, pabayaan ang paglilingkod sa Diyos, magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, umaasa sa kanilang mga sweldo. Hindi baling mawala ang paglilingkod sa Diyos, basta may trabaho, basta may income, may salary, bali wala na ang paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, bakit ka nangihina? Bakit ka nang lupaypay? Kasi hindi ka umaasa sa Diyos. Kaya ka nang lalamig. Kaya mas nagiging number 1 priority mo ang pag-aaral, ang trabaho, ang negosyo, kasi hindi ka umaasa sa Diyos. Pero pag umasa ka sa mahal na Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag na lang sa iyo ng mahal na Panginoon yan. At kung tutuusin, mga minamahal, meron ka lang pagkain dito, meron ka lang damit. Sabi, makontento ka na. Kung meron kang damit, meron kang pagkain, makontento ka na. Kasi hindi naman dito ang buhay natin. Ang buhay natin, yung sa piling ng ating mahal na Panginoon. And sabi ng mahal na Panginoon, huwag magalimihan ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay napakaraming mansyon. In my Father's house are many mansions. Individual, bawat isa sa atin. May mga mansyon sa langit. Napakalaki ng langit. Kahit lahat ng mga tao, panahon ni Abraham, panahon ng mga, hanggang sa kapanahon natin, kung lahat ng mga taong yun aakit sa langit, maluwag pa rin ang langit. Napakaluwag ng langit, mga minamahal. Amen. Kaya nga sa dami ng pupunta sa langit, maluwag pa. Ang sabi ng banal na kasulatan, bakit ka nangihina, bakit ka nang lupaypay? Kasi hindi ka umaasa sa Diyos. Nakilala mo na siya, nalaman mo na ang totoong pag-asa, our real hope, our blessed hope, pero hindi ka pa rin umaasa sa Kanya. Nagpapatumpik ka pa sa paglilingkod sa Diyos. Ang iniisip mo, pag-aaral, hindi masama mag-aral. Pero kung mapapabayaan mo ang paglilingkod sa Diyos, unahin mo muna ang mahal na Panginoon. Hindi masama magtrabaho, mami naman, hindi masama magtrabaho, utos ng mahal na Panginoon yan. 6 na araw gagawa ka, ngunit ang ikapitong araw ay dapat ibigay mo sa Diyos. Ang isang araw equivalent to 24 hours. Kaya meron tayong Wednesday, meron tayong Friday, meron tayong Sunday para mabuno natin ang 24 hours. Pero, sabi, utos din ng Diyos ang magtrabaho. Sabi, 6 na araw magtatrabaho ka. Utos yan. Pag hindi ka tinawag na manggagawa, magtrabaho ka. Pero, sabi, ang isang araw ay banal sa Panginoon. Pag kinukuha mo pa, pati yung araw na yan, hindi ka umaasa sa Diyos. Kaya ka nang hihina, kaya ka nang lulupaypay. Sabi ng Psalms 42, verse 5, bakit ka nang hihina? Sapagkat hindi ka umaasa sa Diyos. Basahin natin at susunod natin Lamentation 3:26. Dito po sa Awit, chapter 42, verse 5, sabi po, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Amen. Lamentation
Panagoy. Dito po sa Panagoy, Kapitulo 3, talatay 26. Mabuti nga na ang tao ay umaasa at maghintay sa tahimik na pagliligtas ng Panginoon. Amen. 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 Mabuti sa tao ang umasa at maghintay ng tahimik sa pagliligtas ng mahal na Panginoon. Bakit ka nangihina? Bakit ka nababagabag? Bakit ka nanlulumo? Sabi ng Biblia, kasi hindi ka umaasa sa Diyos. Umaasa ka sa kayamanan mo. Umaasa ka sa magiging profession mo. Andaan nyo mga minamahal, ang daming isinakripisyo ang profesyon. Ang daming isinakripisyo ang posisyon, alang-alang sa buhay na walang hanggan, alang-alang sa langit. Si Apostol Pablo, maminamahal, abogado, sinakripisyo niya ang kanyang pagiging abogado. Senador siya, sinakripisyo niya ang kanyang pagiging senador. Siya'y obispo, siya'y pariseyo ng kanyang reliyong Judismo, sinakripisyo niya, sabi, ang mga bagay na pakinabang sa akin ay inari kong kalugihan para maabot ko si Kristo. Ikaw hindi ka pa abogado, pinababayaan mo ng paglilingkod mo sa Diyos. How much more pag naging abogado ka na? Akala mo pag abogado ka na, maililigtas ka ng pagiging abogado mo? Pagdating ng paghuhukom? Akala mo ba, pag marami ka ng kayamanan, maililigtas ka ng kayamanan mo pag dumating ang pagkakataon na nasa harapan ka na ng mahal na Panginoon? Sinabi ng Biblia, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Ang buhay natin, ang lahat ng mga bagay na nasa atin, maglalaho yan. Ang matitira lang sa ginagawa natin ay ang paglilingkod natin sa Diyos. Kaya, bakit ka nangihina? Bakit ka nanlulupaypay? Wala nang ibang pag-asa kundi ang Diyos. Huwag na kayong maghanap ng ibang pag-asa. Sabi, umasa ka sa Diyos. Mabuti ang tao ay umasa at maghintay ng tahimik sa pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon in a twinkling of an eye. Sa isang kisap mata, sa isang iglap, tutunog ang trompeta at lahat tayo, mga minamahal, ay dadali ng Diyos sa piling niya sa langit. Magpakailan-kailan pa man. Ang mundo, babalik yan, maminamahal, sa wala. Galing sa kawalan ang mundo, ibabalik ng Diyos yan. Kasi sabi rito sa dalawang uling talata, dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 10 at 1 Pedro 1:13, basahin natin mga talata. Dito sa 1 Timoteo, kabanatang 4, talatay 10. Sabi po dito, 1 Timoteo 4:10, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. 1 Pedro 1:13. Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya't inyong bigisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo ng paghayag ni Hesukristo. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi rito, maminamahal, na inyong bigisan ang inyong mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa atin sa pagkayag ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi pa rito, maminamahal, sa Psalm 71 verse 5, sapagkat ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa. O Panginoong Diyos, ikaw ang aming tiwala mula sa aking kabataan. Mga kabataan, ang pag-asa natin ang Diyos. Amen? Ang pag-asa ng bayan ay ang kabataan. Pero ang pag-asa ng kabataan ay ang Diyos. Sabi rito, ikaw ang aking tiwala mula sa aking kabataan. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ang magiging pag-asa ang Diyos?
Once upon a time, mga awit ka ngayon, bumaba ka na. Once upon a time, mainit kang dumadalo, naglilingkod sa Diyos 3 times a week. Ngayon, makita ka na lamang once in a blue moon, pagbilog lang ang buwan. Sinayang mo. Nasa iyo na yung pag-asa. Sabi ng Roma 8:24-25, sabi rito, ang pag-asa natin ay hindi nakikita, kaya hinihintay natin may pagtitiis. Amen? Sabi ng Roma 8:24-25, sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, dadapat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kahit sino nga ang umaasa sa nakikita. Sa verse 25, dadapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung gayoy, hinihintay natin itong may pagtitiis. Ang pag-asa natin hindi nakikita, kaya nga kailangan mong magtiis. Pero tandaan mo, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Ang diploma ay pansamantala. Ang pera ay pansamantala. Ang kotse ay pansamantala. Ang mga bahay at lupa, pansamantala. Ang negosyo ay pansamantala. Dahil yan ay nakikita. Ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Ngunit, ang mga bagay na hindi nakikita, ang pag-asa natin sa kalulatian kay Kristo, hindi nakikita pero ito'y walang hanggan. Amen! Ang mga bagay na hindi nakikita, ito ang walang hanggan. Ang forever ay nasa langit. Dito walang forever. Pati asawa mo, mawawala sa iyan. Negosyo mo, mawawala sa iyan. Pinag-aralan mo, mawawala sa iyan. Lahat na meron ka, mawawala sa iyan. Ang mananatili lang sa iyo, yung ginawa mo kay Kristo. Everybody shout, praise the Lord! Tayo tumayo, mami na mahal, awitin po natin ng kahit kailan ay hindi siya nagkulang. Sa lahat ng ating mga bisita, mga baguhan, mami na mahal, gaya ng sinabi po natin, binibigyan tayo ng mahal na Panginoon ng pag-asang pumili. Binibigyan tayo ng kalayaan pumili. Pumili ka. The 3 choices of hope. No hope, false hope, or the blessed hope. Ang ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya kung gusto mo ng tunay na pag-asa, tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas upang maging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y umawit, mami na mahal.